magandang umaga po sa atin lahat. Good morning! Good morning. Muli, welcome Jepoy and Jen sa ating gawain at malapit na. Sige, paghandaan natin mabuti. Okay? At sa bawat isa na nandito, salamat po sa inyong pagsama sa atin every Sunday. Sa atin pong pananambahan, paglilingkod sa Panginoon, pakikinig ng kanyang mga salita, okay? At pagkakaloob para sa kanyang gawain. At ganun din naman yung mga kapatiran natin online. Nais po nating i-welcome si Joy na nasa New York. Okay? At pati po si Pastor Jerome kasama po natin ngayon. Okay, Pastor, good morning po. Okay? Na nasa Muntalban. Si Ate Glo, medyo kailangan lang pahinga pa rin Ate Glo, pero kasama natin siya online dito. At maging si ASAP, ang birthday boy natin, ay nasa La Union pa yata, ano? Pero kasama natin siya ngayon na sa gawain na to. Si Tita Ching na nasa San Mateo, si Ate Vicky Lacerna na nasa California, si Nati, yung isa po din namin na hipag, na nasa Marikina. Si Ate Portia, okay, na Portia Depra, yung mother po ni Jepoy, na kasama din po natin online. At maging si Jenaline, na kasama si Tessie, na nasa Pangarap. At saka si Tess Galvez na nasa Quezon City. Maraming pong salamat sa pagsama nyo sa amin dahil sa pagsama nyo po sa amin, ako po personally ay nai-encourage sa aking pangangaral na hindi po limitado within the four corners of this worship hall ang preaching of the word, kundi nakakarating po sa iba't ibang lugar, maging sa ibang probinsya at maging sa ibang bansa. Salamat po. At salamat din po sa lahat ng mga nanonood after. Okay, yung mga replays natin, marami po tayong mga estudyante na nanonood din sila. Kaya welcome. At nais ko sana kayong batiin, pero alam ko may mga gawain din kayo sa inyong mga churches. Pero salamat din sa panunood nyo ng ating mga replays. At yung, ano bang tawag doon? Parang yung ating summary, yung ating conclusion. Di ba? Meron tayong nakapopost na ngayon doon sa ating FB. Okay? Meron pong ilan na nakakapanood nun at nire-repost nila sa kanilang mga timeline mismo. Salamat po sa inyong mga pagtangkilik sa atin pong gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. Natutuwa po ako na naipopost nyo rin sa inyong mga timeline. Salamat po. To God be the glory and lahat ng ito at nais po nating iparating as much as possible sa lahat ng bahagi ng mundo ang gawain po at ang mensahe ng ating Panginoon. To God be the glory. Sa ngayon po tayo po'y magpapatuloy muli ng ating pag-aaral patungkol dun sa pagpasok na ng ating Panginoon doon sa Jerusalem. At alam nyo, sa totoo lang, weeks na lang ang binilang nito. At magkakaroon na yung passion, yung tinatawag nating the passion of Christ, na mauuwi siyempre sa death and of course, sa burial and resurrection and ascension. Yun po Yun na lang po ang mga hindi pa natin nasusubaybayan mula sa four gospels. Kaya as much as possible, pinagsisikapan nating matingnan lahat ng ministry ng ating Panginoon. Okay? Mula nung ipinanganak siya, sinimulan natin yan, hanggang sa nagturo siya, gumawa ng mga himala, at ngayon ay papasok na siya sa Jerusalem. At yun po ang ating titingnan at susubaybayan. Ano po ang nangyayari pagpasok niya ng Jerusalem? At mostly, dito po, marami na siyang mai-encounter na opponents. Okay? Mga kaaway, mga ayaw sa kanya, mga hostile. Okay? So titingnan po natin ang mga kwentong ito sa mga susunod pa nating pag-aaral. Pero subaybayan natin ngayon sa John chapter 12, verse 12 to 19, yung story ng pagpasok niya sa Jerusalem. Okay? So, ilingan ko po ang lahat na tumayo at babasahin po natin ang mga parallel verses ng John chapter 12, verse 12 to 19. Ito pong triumphant entry, sabi nila, Triumphant entry of our Lord Jesus Christ
to Jerusalem ay kinover po ng 4 Gospels, ni Matthew, ni Mark, ni Luke, at saka ni John. Okay? Kaya titingnan po natin lahat ng ito para maging balance po yung ating pag-aaral. Okay? So, sa Matthew 21, Mark 11, Luke 19, at saka John 12. Ito po ang sinasabi doon. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, tell him that the Lord needs them, and he will send them right away." So this took place to fulfill what was spoken through the prophet. "Say to the daughter of Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey." So the disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt, placed their cloaks on them, and Jesus sat on them. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, "Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest." Mark 21, siya lang po ang meron nito, from verse 10 to 11. "And when Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, 'Who is this?' And the crowds answered, 'This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee.'" The same is true with Luke 19, siya lang ang meron nito. "And some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, 'Teacher, rebuke your disciples.' 'I tell you,' he replied, 'if they keep quiet, the stones will cry out.'" The same is true with John 12. At first, his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him and that they had done these things to him. So now the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. And many people, because they had heard that he had given this miraculous sign, went out to meet him. So the Pharisees said to one another, "See, this is getting us nowhere. Look, the whole world has gone after him." So dito po natin ngayon, pag-aaralan ang mga salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po muli sa iyong pagsama sa amin ngayong nakaraang linggo. At alam po namin, Lord, na kung paano ka kumilos sa aming mga buhay, naranasan po namin ang iyo pong pagpapadama ng iyong biyaya, ng iyong pag-ibig, ng mga blessings mo, Lord, ng healing, ng deliverance, ng protection, ng provisions. Oh Lord, hindi nga po sapat para mabanggit namin ang lahat ng ginagawa mong mabuting bagay para sa amin. Kaya Panginoon, nandito po kami ngayong umagang ito upang mapapurihan ka, sambahin ang dakila mong pangalan. Kahit papaano, Lord, maipadama po din namin ang aming pong pag-ibig sa iyo sa pamagitan po ng aming pagsambit ng mga papuri. At higit sa lahat, sa pakikinig po namin ng iyong salita na magsisilbing gabay po sa amin kung ano po ang dapat naming gawin habang inaantay po namin ang muli mong pagbabalik. Kaya Panginoon, pangunahan mo po kami lahat ng iyong banal na Espiritu. Pangunahan mo po ako sa aking pangangaral. Pangunahan mo po kami lahat sa aming pag-aaral. At ikaw nawa ang makilala pa namin ng lubusan.
makita pa namin kung anong kalooban mo. At tunay na maiangkop namin ang lahat ng aming mapag-aaralan sa aming mga buhay. Habang inaantay nga po namin ang muli mong pagbabalik. Kaya Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat luwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mari na po tayo makaupo. Ayan, yung mga Sunday schoolers natin. Excited na silang makapakinig din ng kwento ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng ating kids ministry. And marami na po tayong mga gumraduate sa kids ministry na nasa youth ministry na natin. At mamayang hapon po, meron po tayong youth ministry, no? Yung tinatawag nating T40, Timothy chapter 4 verse 12. Ayan. Kaya nga po T40 yun. Ano? So, mamayang hapon, mag-invite kayo ng mga iba pang kabataan na mga kakilala ninyo para makasama po natin dito sa ating gawain sa youth. And of course, pagkatapos natin maging youth, siyempre, adult na tayo. Dito na tayo ngayon, sama-sama, no? Sa ating pong main hall regarding the Word of God. Siguro naman, kanina nakita nyo po, no? Yung ating pong title is The Coming of the King of our Lord Jesus Christ. Pero alam niyo po, the longer that I am a Christian, the more na medyo I am saddened. Nalulungkot po ako, no? To see that there are some people who are professing the faith, okay, and followed Him, pero later ay nagfo-fall away because of some teachings. Especially the teaching who our God is. Okay? Kung sino ang ating Diyos. Siguro naman familiar kayo or aware na kayo sa nangyayari. Lumalabas dun sa ating FB, no? Ang daming lumalabas. Ang daming nagre-react na ng mga pastors doon. Okay? At maging sa aming team Bitoon, na pag-usapan namin yun, naging thread namin yun, no? Pinag-usapan namin that there is a wide video clip in social media as well as in Facebook, no? Kasama na doon, regarding a pastor or a preacher, okay, who is now claiming that Yahweh of the Old Testament is the God of darkness, the God of wrath, God of lies, a murderer, a fickle-minded God. Okay? Kaya nga, encourage ko po kayo pati po sa Kingsmen, no? Yung pong sa Word of Life na Christian community na group chat nila sa mga kalalakihan, pinag-usapan to at hindi ko na po maiwasan na ako ay pumasok, at magsabi ng aking opinion. Okay? So, napag-usapan tuloy na sana mapag-usapan daw yun ng isang Sunday during their fellowship. Ang problema, hindi ako makakasama dahil meron din tayong fellowships pag Sunday. Pero sa this coming Friday po, tama-tama, Bible study natin sa Servants of Christ. Ito po yung ang gusto ko sanang i-topic para magkaroon tayo once and for all ng liwanag kung ano ang ibig sabihin nitong pastor na to. Okay? Saan niya nakuha itong teaching na the God of the Old Testament, yes, si Yahweh pa rin, pero He is not the God of Jesus. He is not the Father of Jesus. He is the God of darkness, of murder, of lies. Kaya medyo nakakatakot, kasi sikat po itong preacher na to. Okay? Kaya nais po natin sana bigyan ng justice naman yung Word of God. Okay? At marami rin pong mga dapat nating makita na ito'y tungkol sa pagkakilala sa Diyos. Pagkakilala sa Diyos, sa ating Panginoon. Okay? Kaya nga po nakakalungkot, He is a believer of our Lord Jesus Christ,
And he believes that the Father of Jesus is not the Father of the Old Testament that we are referring to, na si Yahweh, kundi other than that. Okay? So the Father of light, o si Jesus, is the God of light. Yung pong sa Old Testament, si Yahweh, the God of darkness. Kaya medyo nakakalungkot pong isipin na bakit nagkaroon ng ganito. And, pasadahan ko lang po, pero sa Friday, pag-uusapan pa natin ang gusto yun. Gagawan ko po ng mga presentations. Meron na pong ganitong katuruan noong araw pa. Lumilitaw na lang ulit. Okay? False teaching. At lumilitaw na lang po ulit. Okay? So, bibigyan po natin ng background bakit ganito ang naiisip nila. Okay? Soon, mapag-aaralan po natin. And all those who are online, kung na-interesado po kayo na makinig, sa Friday po, magpapasa po ako ng Zoom link doon po sa ating sa Servants of Christ Brethren at saka sa SCCC members para sa ganun lahat tayo ay maka-witness nito at mapag-aralan natin. Okay? So nakakalungkot po kasi it's all about who our God is. Sino ba yung Diyos na ating pinanampalatayanan? Okay? So maraming cases na ganito na even kung minsan yung ibang mga situations naman ng mga ibang Christians, sila hindi nakakapagpatuloy dahil bagamat sila ay nasa ministry, siguro dahil hindi nila inaasahan yung gusto nilang mangyari, hindi yun ang nangyayari. Okay? Kaya medyo napag-aralan natin mga nakaraan, di ba? Yung mga ministries. So marami pong nagiging, sa tanong, sabihin natin, nagging doubts. Nagging, no? Alam mo yung nagging? Pagka yung asawa mo, nagger. Salita ng salita, no? Okay. Ano ba tawag doon sa Tagalog? Nagger. Okay. Okay, salita. Ha? Mareklamo? Kasama ba yun? Yeah? Okay. So marami mga ganitong nagging questions and doubts or even difficult na sometimes hindi nasasagot. Siguro may alam din kayo na mga other Christian leaders or Christian workers in the churches, mga sikat na Christian leaders and workers na they do have these questions in mind why God is allowing sufferings in this world if He is the God of love, the God of care. So, umaalis sila ng churches. Okay? So again, uuwi tayo doon sa bottom line na ano ba ang pagkakilala natin sa Diyos? Sino ba siya? Sino ba ang Diyos na kilala natin? Baka half-truth lang ang naririnig natin, hindi natin nababasa ang buong kwento patungkol sa ating Diyos. Okay? Kaya nga medyo nakakalungkot na merong mga ganitong sitwasyon sa ating panahon ngayon. And even siguro before, alam naman natin, sa panahon ng ating Panginoong Jesus, marami rin ganyan na nagpo-fall away. Okay? Merong si Judas, alam naman natin, nag-betray kay Jesus. Si Ananias at saka si Safira. Alam niyo ba yung kwentong yon, di ba? Dahil sa pera, nalihis at pinatay ni Lord mismo doon sa kongregasyon. Si Paul, winarningan niya yung mga Ephesian leaders, sa Acts, na pag alis ko dito sa inyo, Ephesian leaders yun, church in Ephesus, aalis ako, pero sinasabi ko sa inyo, binabalaan ko kayo, dahil kayo na maiiwan, may mga wolves na papasok sa inyong grupo at magtuturo ng mga maling katuruan. Okay? So may mga warnings ang Bible patungkol dito. At maging si Paul, sa sulat niya kay Timothy, winarningan niya na marami sa mga huling araw ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. At isa na doon si Demas na dati kasama ni Paul pero iniwanan na rin siya because of his love to this present world. Okay? Yung pag-ibig sa mundong ito. Kaya alam niyo po, lahat ng mga epistles o letters ni Paul, ni Peter, ni Jude, ni John, ni James, ay meron siya lang tinutukoy na mga tao na magiging false teachers at saka may mga tao na magfo-fall away. Kaya kailangan po maging maingat tayo. Okay?
Kanina pinag-uusapan nga namin ni Portia habang nagtitimpla ng almusal. Okay? Parang lumalabas sa panahon natin ngayon, nakikita yung parable of the seed. Alala niyo yung parable of the seed? Different seed, different soil ang binagsakan ng seed. Iba-iba reaksyon ng seed. Merong iba, ninakaw ng dyablo, yung mensahe. Merong iba, dahil sa persecution, sa init ng araw, natuyuan, hindi nakapagpatuloy. Merong iba, na-choke dahil sa mga karangyaan ng buhay, mas inuna ang buhay sa mundong ito. Kaya hindi rin nakapagpatuloy, hindi lumago, hindi namunga. Pero merong iba sa matabang lupa. Okay? Kaya hanggang ngayon, present itong ganitong sitwasyon. Kung bakit may mga tao na seemingly nakarinig ng mensahe ng Diyos, pero hindi nakakapagpatuloy. Isa, ninakaw ng dyablo. So false teachings, nahaluan sila ng false teachings. Nawala sila sa pananampalataya. Ang pangalawa ay sa pagsubok, bumigay. Ang pangatlo, sa karangyaan naman ng buhay, bumigay. Kaya hanggang ngayon, present po yung parable ni Jesus na to. Kaya dapat, tingnan din natin ang ating mga sarili, suriin natin ang ating mga sarili. Kailangan maintindihan po natin na napakarami po ng dahilan kung bakit ang mga tao ay nagfo-fall away from the Lord. Pero ang isang basic na makikita natin is, sino ba si Jesus? Ano ang pagkakilala natin sa Kanya? Isa sa mga basic reason kung bakit may mga nagfo-fall away. Dahil hindi yata tama ang pagkakilala nila sa Diyos, which is presented sa Biblia. Pwedeng makilala natin ang Diyos, pero kalahati lang ng sinasabi ng Biblia. Hindi nabuo ang pagkakilala. So anyway, titingnan po natin ito, pero si John, naging maliwanag na sa kanya. Bago pa tinapos ni John ang kanyang letter. Ito pong binabasa natin ngayon, John. Okay? Sa John chapter 20. Lahat daw ng ito ay nasulat, sabi niya, nasulat niya yung Gospel of John, sabi niya sa John 20, so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing in Him, you may have eternal life in His name. Okay? Kaya nga, if we understand and believe in who Jesus is, we shall have eternal life. But if we have the false notion about who Jesus is, or meron tayong false hopes, what He can do for us in this life, na pwedeng makapagpa-disappoint sa atin and fall away, ayon. Yun ang risk, yun ang danger. Kaya nga dito po, mababasa po natin ngayon, yung triumphant entry ni Jesus. Ano ang notions ng mga tao, ano nasa isip ng mga tao patungkol kay Jesus na papasok dito sa Jerusalem. Alam niyo, madalas sabihin, triumphant entry into Jerusalem. Pero ito pong triumphant entry niya, beginning of His passion. Magsisimula na to. Weeks lang, okay? Magsisimula na yung kanyang paghihirap. Yung tinatawag nating passion of Christ. Okay? Kaya nga, yung iba, sabi nila, triumphant entry ba yon o tragic entry? Kasi kung kailan papasok na siya, ay naku, saka siya magkakaroon ng, magti-trigger ng mga events that would lead Him to His death. Okay? At dito, makikita po natin na meron silang iba inaasahan patungkol kay Jesus. Meron silang ibang idea of who Jesus is. Meron silang ibang notion of who Jesus is. Kaya nga tingnan natin ang mga iba't ibang reactions ng mga tao during that time. Okay? So, the coming of the King into Jerusalem. Okay? At titingnan natin, how do people react with the coming of Jesus
dito po sa Jerusalem. So, noong araw, ito po ang nangyari. Pero ngayon, pwede rin nating ikabit itong tanong na to. How do people react when Jesus is preached? On when we try to introduce Jesus to them? Okay? How do people react? Paano sila nagre-respond? Okay? Pagka sinishare natin sila. At dito sa atin pong binasang passages, makakakita tayo ng iba't ibang reactions ng tao. At yun po ang gusto sana natin makita para hindi po tayo magulat kung bakit may mga ganitong reactions din ng mga tao sa panahon natin ngayon. Okay? So tingnan muna natin yung setting, di ba? Yung pinaka-umpisa. At nabasa na po natin kanina to. Nung papasok na sila sa Jerusalem, as they approach Jerusalem, so si Jesus nag-utos sa kanyang mga alagad. No? Punta kayo sa isang village at makakakita kayo ng donkey doon na nakatali kasama yung kanyang anak. Okay? Kalagan nyo sila at idalhin nyo sa akin. Pagkatapos, pag may nagtanong sa inyo kung anong gagawin ninyo doon sa donkey, sabihin nyo na kailangan siya ng Panginoon. At nagpunta nga sila at sinunod nila kung ano instruction ng Panginoon at nakakita nga sila ng donkey at saka ng kanyang colt. Tapos, dinala nila kay Jesus, nilagyan nila ng kanilang mga balabal at umupo si Jesus doon at papusak na sila ngayon ng Jerusalem. Maraming mga tao ang naglapagan ng mga kanilang mga cloak sa road daw. Yung balabal nila. Okay? Yung mga tao kasi nung araw, bukod sa damit, meron laging balabal yan. No? Pwede nilang gamitin yan sa init, sa lamig, o sa mahangin. Okay? So, para protection ng kanilang mga... Ngayon, ang ginawa na, nilatag nila doon sa kalsada. Siguro alam nyo na to, di ba? Kasi lagi natin napapanood dito kung minsan sa mga movies, no? The triumphant entry of Jesus into Jerusalem. Nilalatagan nila ng balabal at pagkatapos, others cut branches from the trees. Ayan. And spread them on the road. So yung palang mga branches, kaya di ba, kung minsan, di ba, ang akala natin yung branches, yung bang palaspas, winawagayway. Ang branches pala, inilagay sa lupa, and spread them on the road. So, hindi ko lang alam, Pero si John, hindi naman binanggit kay John kung pinalaspas din, pero meron din siya namang ganung senaryo na pumutol ng palm trees, So actually, ito pong senaryo na to, yung pagsakay niya ng donkey at pagpasok niya ng Jerusalem, ito po isang hula, isang prophecy. Okay? Na nakasakay sa donkey, yung kanilang king na papasok, na kay Zechariah yon. Okay? Na hula na to ni Zechariah noong araw. At yung mga pag-wave nila ng palms, o kaya paglagay nila ng mga palms sa mga daan, okay? Ito po yung naging practice daw noong araw pag mayroong mga national celebrations sa Israel. Okay? So parang naging tradisyon na nila to. Naging ugali nila na pagka merong darating na celebrations, ayan, ginagamit nila mga palms. Kaya nga, ang palm daw ay naging national symbol ng Israel at nag-a-appear daw ito sa mga coins, according to sa mga na-research ko. Even during the war with the Romans. Okay? Kaya parang naging symbol sa Israel na yung Messiah, okay, yung tagapagligtas nila, sa kanyang pagdating, ay merong mga ganitong palms. Okay? May mga palaspas na ikakalat, dadaanan o maaaring iwawagayway. So, hindi nalalaman ng ibang tao na ganito ang senaryo, pero sa totoo lang, familiar yung writer, si John, okay? At yung mga gospel writers natin, si Matthew, Mark, and Luke, na ito ay kasama sa prophecy, sa hula, sa Old Testament, kay Zechariah, na papasok sa Jerusalem
ang isang hari. Kasama yon. And dahil dito, sinundan pa yan, the crowds that went ahead of him and those that followed, yung mga nauuna, tapos sa gitna si Jesus, na nakaupo sa donkey, at katapos yung mga ibang taong nasa likuran, they were shouting, Hosanna to the Son of David! Blessed is He who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest! Anong ibig sabihin ng Hosanna? Yun ang maganda, di ba? Na pag-aralan natin, ano ibig sabihin ng Hosanna? Para yung hallelujah. Ano ba ibig sabihin ng hallelujah? Di ba sigaw tayo ng sigaw? Hallelujah! Hallelujah! Ano ibig sabihin nun? Ha? Jesus? Ayan, di ba? So, ano ibig sabihin ng Hosanna o hallelujah? Ang hallelujah po ay mula sa Hebrew word na ang ibig sabihin Hallel, na ang ibig sabihin ng Hallel is praise, at yung Ya is Yahweh. So, hallelujah is praise the Lord. Yahweh is Lord. Okay? Yahweh is Lord. Hallelujah. Okay? Hallelujah. Ya is Yahweh. Hallel, Yahweh. Okay? Praise the Lord. Kaya nga, pag sumisigaw tayo ng hallelujah, ang ibig pong sabihin nun, praise the Lord. Okay? Kasi baka sigaw lang tayong sigaw, di naman natin alam kung ano ibig sabihin nun, ano? Okay? So, pagka sinigaw po natin, hallelujah, Lord, parang sinabi natin, ang translation nun, praise the Lord, Lord. May mali di ba? Pwede siguro natin, hallelujah, Jesus. Ayan. Praise the Lord, Jesus. Parang sinasabi natin, mag-withdraw ka sa ATM machine. Tinadoble mo. ATM machine, automated teller machine. Okay? So, ATM lang. Huwag mo na lagyan ng machine. O kaya, anong PIN number mo? Ganon din yun. Personal identification number. PIN lang. Ano PIN mo? Yan. Ganon. Medyo kinokorek ko lang kasi baka mamaya nasasanay tayo na praise the Lord. Yan. Hallelujah, Lord. Praise the Lord, Lord. Palitan mo na lang yung Lord ng Jesus. No? Hallelujah, Jesus. Yan. Para praise the Lord Jesus. So yun pong ibig sabihin ng hallelujah. Yung Hosanna, anong ibig sabihin naman? So ito parang trivia na lang, no? Pero sana matuto din tayo kung ano mga sinisigaw natin, Baka may kasi hindi tayo aware kung ano sinisigaw natin. So ano ibig sabihin ng Hosanna? Ang Hosanna daw po is a transliteration of the Hebrew phrase which means, give salvation now, O God. To the Son of David, give us your salvation now. Yun ang sinisigaw nila. Hosanna to the Son of David. To the Son of David, give us salvation now. Bakit? Naka-under sila sa Roman Empire. So they were thinking that the Son of David will be the one who will deliver them from the hands of the Roman Empire. So kasama yun. Pero kasama din talaga sa hula ni Zechariah na pagdating ng king to Jerusalem, he will be riding on a colt. Okay? Sa isang anak ng isang donkey. Okay? Kaya lang, hindi nila nakita na hindi lahat na nakita na ito ay isang fulfillment of a prophecy ni Zechariah. Kaya during his time, maraming mga tao ang nagtatanong pa rin or magkakaiba ng perception o reaction sa pagdating ni Jesus. Kung sana alam lang nila lahat na ay, naku, kasama sa hula ni Zechariah yan Uy, talagang ito na nga ang king. Pero parang hindi ganon ang naging dating. Okay? Bakit? May iba-iba silang reaction. Kaya nga dito, sa isinisigaw ng mga tao, magbibigay na sana ng ng tip sa kanila o clue that He is really the coming king.
Kasi sinabi ni Zechariah to eh. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Give salvation us right now, Lord. Okay? Hosanna in the highest. Pero hindi po naging ganun ang dating. Bakit? Kasi iba-iba po ang naging response or reactions ng mga tao dun sa coming ni Jesus. Ano-ano itong mga reactions ng mga tao? Base dun sa binasa natin sa 4 Gospels. Ano-ano itong mga to? Ang una ko pong nakita ay sa Matthew 21, verse 10 to 11. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" Ayun, may mga tao no? Nagtanong pa rin. Sino to? Sino tong dumadating na to at marami nagsisigawan before and after him? Who is this person? Siguro ito yung mga taong nasa ibang lugar. Kasi alam niyo po, meron pong magaganap na kapistahan sa Jerusalem. Okay? 1 week na lang ang difference. Magkakaroon na sila ng tinatawag na Passover. Kaya nga maraming tao ang pumupunta na to celebrate the Passover. Now, from different places sila. Ay meron siguro ibang mga tao na hindi masyadong kilala si Jesus, kaya nandoon at nagtatanong, sino to? And the crowds answered them, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." Hindi mo ba kilala yan? Okay? Maraming pinagaling yan, maraming katuruan, maraming mga himala na ginawa. Hindi nyo ba kilala siya? And perhaps sa panahon natin ngayon, there are some people who do not know pa rin the Lord Jesus Christ. And when He comes, magugulantang na lang sila because they do not know Him. So what are the reactions of these people? Na pwedeng may reactions din ang ibang mga tao sa panahon natin ngayon? Ang nakikita ko po is ignorance. Their response to the coming of our Lord Jesus Christ is ignorance. Meaning, they do not have any knowledge about the Lord or perhaps His coming sa ating panahon ngayon, Okay? Or perhaps from the word, ignorance. Alam niyo po, di ba sabi niya, ignorance of the law excuses no one. Bakit ignorance of the law excuses no one? Okay? From the word ignorance kasi, no? Ano root word nun? To ignore. To ignore. Okay? So, pwedeng kasing alam mo yung batas, pero you ignore the law. Kaya you are not still excused. So, ignorance of the law excuses no one. Okay? Kasi, you must know the law. Kung para hindi ka maging mapatawa, diba? Sa pagmamaneho mo. Pag hindi mo alam yung mga batas-batas na tungkol sa kalsada, na ito, broken line, ibig sabihin, pwede kang mag-overtake. Pero kung yan ay bold lines, ay hindi pwede. Yeah? Something like that. So ngayon, ignorance of the law excuses no one. Ignorance about our Lord Jesus Christ excuses no one. Okay? Pagdating ng ating Panginoon, hindi pwedeng sabihin ng mga tao, hindi ko naman alam kasi. Baka narinig mo na yung message, kaya lang you ignored it. Okay? Imposible naman kumalat na sa buong Israel ang katanyagan ni Jesus dahil sa dami ng kanyang ginawang himala. Kahit nga mga bulag sa kalsada nung marinig na dumaan, naalala niyo si Bartimaeus, di ba? Nung narinig niya na, ano nangyayari? Ba't nagkakagulo? Dadaan si Jesus, sumigaw di ba? Jesus, Son of David, have mercy on me. Yung nasa kalsada nga na alam pa niya patungkol kay Jesus. How about the others? Probably they ignored simply Jesus. Okay? So these are just one of the reactions ng mga tao noon at hanggang ngayon makakakita tayo ng mga ganitong klaseng tao. They just simply ignore the message. Narinig nila, nakikita nila sa mga billboard, Jesus saves. Pero hindi nila papansinin. Okay?
That's one point. Now, another point, kung ano ang reactions ng mga tao to the coming king is that, mababasa natin doon sa John chapter 12, verse 17 to 18. Yung ibang tao, the crowd that was with him, when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead, continued to spread the word. Siya si Jesus. Yung bumuhay kay Lazarus, alam niyo yun? Okay, sa Bethany, binuhay niya si Lazarus. Kinalat nila yung salitang yun. And many people, maraming tao, they had heard that he had given this miraculous sign, went out to meet him. So ano reactions ng mga taong ito? Simply, curious lang sila. Uy, ito ba si Jesus? Lika, punta natin. Tingnan natin kung sino talaga itong si Jesus na to. Obserbahan natin. Okay? Baka gumawa din siya ng himala. So yung kanilang reaction is simply curiosity. Okay? Galing sila sa Bethany, naalala nyo, no? Galing sila doon kay Lazarus, yung last week natin, na bumisita si Jesus. Kay Lazarus, kay Martha, tsaka kay Mary, bago sila nagpunta dito. Okay? So ngayon, maraming tao ang pumupunta, tinitingnan nila, tingnan nga natin, sino itong Jesus na to, na sinabi nila na, nagbuhay ng patay? Pero alam nyo, isang sign ulit yun eh. That only the Messiah can do such a thing. Bumuhay ng patay. Only the Messiah. Kaya dapat tip na sa kanila yun eh. Okay? Na hindi lang curious sila na makita kung sino itong Jesus na to, kundi malaman nila at magkaroon sila ng pangunawa, could it be the Messiah? Para may kantang ganun, di ba? Could you be the Messiah? Yung Gary Valenciano. Okay? So, hindi kaya siya na yung Messiah, pero instead of that, asking themselves and giving an insight of who Jesus is, ay hindi, curious lang sila, gusto lang nila makita kung sino itong si Jesus na to. Pero meron pa pong iba na reactions aside from these two. Okay? Ignorance and curiosity. At ito'y matatagpuan po natin sa Luke 19, verse 39 to 40. Kaya nga po, kinumpile ko itong 4 Gospels eh. At ang nakita ko, may iba't ibang reactions yung mga tao. So ito na, sabi ko, magiging message. Parang sa ganun eh. Sa panahon natin ngayon, makita din natin na may iba't ibang reactions din ng mga tao to the coming King. Okay? Sa Luke 19, some of the Pharisees in the crowd, hearing, yung shoutings ng mga tao na, Hosanna to the Son of David, blessed is He. Teacher, sabi ng mga Pharisees, rebuke your disciples. Kasi nagsisigawan sila. Hosanna in the highest. Blessed is He who comes in the name of the Lord. They heard these things. Okay? At ang sabi ng mga Pharisees, Teacher, rebuke your disciples. At sumagot si Jesus sa kanila, I tell you, if they keep quiet, the stones will cry out. Ibig sabihin, hindi nyo mapipigilan ang sigaw ng mga taong yan. Mapigilan nyo yan, yung bato sisigaw. Pero hindi naman po, diba, hindi naman natin alam na sumisigaw ang bato. Ibig sabihin, ibig sabihin lang po nun, okay? Hindi nyo mapipigilang sumigaw ang mga taong yan. Okay? So, nakita ko po dito, yung reactions ng mga Pharisees is hostility. Okay? Yung pong kumukontra sila. Hostile, no? Lumalaban against Jesus. Noong araw po, kung titingnan po natin, si Jesus, okay, sa tuwing siya ay may gagawing himala, sa tuwing siya ay nagpapakilala, lagi po niyang binabanggit sa mga tao. Okay? Na wag niyong sabihin sa iba, ha? Di ba? Wag niyong sabihin sa ibang tao na ako nga si Jesus. Pero this time, sabi niya sa mga Pharisees, kung patatahimikin mo mga taong yan, okay, sisigaw ang mga bato. At ano yung sisigaw? Hosanna. Give salvation now. Para bang ipinapahayag na ni Jesus kung sino talaga siya. He is now affirming
who He really is. I tell you, sabi niya, if they keep quiet, the stones will cry out. Nagkaroon na siya ng shift. Okay? Nagkaroon na ng shift. Na dati, pagka siya ay gumagawa ng mga himala, huwag niyo sasabihin, huwag niyo ikikwento, manahimik kayo. Ngayon, parang openly, sinasabi na niya kung sino siya. Okay? Siya yung inaasahan ng mga tao. At itong mga Pharisees na to, sila kung tutuusin ang may karunungan tungkol sa prophecy, sa Sekaraya, na darating ang inyong hari sakay ng isang asno, ng isang donkey. Okay? Darating ang inyong tagapagligtas sakay ang isang asno. Kung tutusin, alam nila yon. Pero sila pa ang naging hostile kay Jesus. Sila pa yung kumontra, lumaban, ayaw pakinggan kung ano yung sinisigaw ng mga tao. Akala ng mga Pharisees na to, nadadaya ni Jesus ang mga tao. Meron pa nga ako isang commentary na nabasa na perhaps, sabi lang naman ng komentaryo, perhaps, nung sinasabi daw ito ng mga Pharisees kay Jesus, may dala silang bato para batuhin si Jesus. Teacher, rebuke your disciple. Ay sabi daw ni Jesus, if they keep quiet, the stones will cry out. So, isang commentary lang yun. Pero, yeah, probably. No? Bato. Siguro bibitawan nila yung bato. Baka yung mga bato ang magsigawan. No? Hosana, gulat sila. Okay? Commentary lang yun. Pero, again, there is a possibility. Okay? There's a possibility. Kaya nga, ito po ang isang nakakalungkot. Sa panahon natin ngayon, there are still some people who are hostile to who Jesus really is. Kumukontra kung paano ipinakilala niya ang kanyang sarili sa Biblia. Pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa Biblia bilang Diyos. Pero ano ang sinasabi ng ilang tao? Hindi, tao lang siya, hindi siya Diyos. Kumukontra sila. Hindi nila ina-acknowledge kung sino talaga si Jesus. Sana basahin nila. Ang dami na natin pinag-aralang passages na nagsasabi, hindi lang yung direktang sinasabi na si Jesus ay Diyos, Marami tayong ganyang passages. Yung mismong event na nangyari, na nagpapakilala siya na siya ay Diyos. Naalala niyo yung isang kwento patungkol sa lumpo. Okay? Na sinabihan ni Jesus na, anak, magaling ka na sa iyong pagkalumpo. You are healed. Okay? Ay, hindi pala. Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Yung pala sinabi ni Jesus. Sorry. Sabi ni Jesus doon sa pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Ang sabi ng mga Pharisees, blasphemy. Only God can forgive sins. Yun. Okay? Tanging ang Diyos lamang ang tanging makakapagpatawad ng mga kasalanan. Tapos sasabihin mo na pinatawad na ang kanyang mga kasalanan, parang sinasabi mo na ikaw ay Diyos. That's blasphemous. Yun ang kanilang contention. Nababasa ni Jesus ang kanilang mga isipan. Sabi niya, para maniwala kayo na ang anak ng tao, anak ng Diyos, the Son of Man, has authority to forgive sins, sinabi niya, rise up and walk. Kaya bang gawin ng tao yon? Only God can also do that. Only God can do that. So parang sinasabi niya na He is God. Not only able to forgive sins, but able to do what man cannot do. Ganun lang yun Kaya lang yung mga Pharisees hardened ang heart. Very hostile talaga sila kay Jesus. Kinokontra. Ang daming instances dito na nagpapakilala si Jesus as God. Pero may mga tao ngayon kumukontra na si Jesus ay hindi Diyos. Tao lang. Okay? Napakarami po na instances. Only God
can do such miracle. Bakit mo i-consider na si Jesus ay tao lang? Because He has the Spirit of God. Now, sinasabi natin, we all have the Spirit of God. Right? Pero can we raise up dead to life? Di natin kaya yun, di ba? Kaya nga iba ang gawain ng Espiritu sa atin para tayo'y matransform sa ating mga lumang buhay, pero yung gawain ni Jesus bilang Diyos ay kaya niyang gawin. Okay? Because only God can do that. So some people, hindi halata, but they are hostile to the teachings of Jesus. He is presenting Himself as God. Dito, He is presenting to the people that I am the coming Messiah. As prophesied by Zechariah, yet some people are still hostile. Patahimikin mo yung mga disciples mo. Huwag nilang isigaw yan. Bakit? Hindi totoo yan. Pagka pinatahimik ko sila, mga bato magsisigawan. Okay? So again, yung hostility. And up to this time, meron po mga ganitong klaseng mga tao. They should have known Jesus as presented in the Bible, pero they are hostile to who really Jesus is. He is God and not merely man. Okay? He is not merely a prophet, but He is the Lord that must be worshipped. Okay? So ang dami, no? These are the people who are hostile to Jesus. Kaya nga ito po yung pangatlong binanggit natin, no, na klase ng reactions ng mga tao. Okay? Ignorance, curiosity, hostility. Meron pa po ako isang nakitang pang-apat, ano? Sabi sa verse 19, nung nag-uusap-usap na yung mga Pharisees, kita nyo na, this is getting us nowhere nung sila na nag-usap. Bakit? Ay sikat na si Jesus eh. Okay? Look how the whole world has gone after Him. Lahat na ngayon pumupunta sa Kanya. Okay? Ano pong implication nito? Bakit nila pinag-uusapan? Yung reaction nila sa pagdating ni Jesus. Intimidated na po sila. Intimidation na yung reaction nila. Nahihintakutan na sila. Bakit? Lahat ng tao sumusunod na kay Jesus. Okay? The whole world is now going after Him. The multitude had come out to Jerusalem to welcome Jesus, joined by other people, physically as they witnessed Jesus' ministry. And the raising of Lazarus was a miracle that many people regarded as a sign of being the Messiah, that Jesus was the Messiah. Yet many other people do not believe. At ang nakakalungkot, supposedly itong mga Pharisees na alam ang scriptures, sila pa ang intimidated. Bakit sila natatakot? Kasi may pinangahawakan silang religion. Ang kinatatakutan nila ay baka mag-alisan sa religion natin, sa Judaism, itong mga taong ito. Judaizer sila ng araw. Okay? So parang, ano mangyayari sa atin pag nag-alisan yung mga taong yan? Mawawala yung loyalty nila sa atin. Yung kinukolekta natin para sa temple, mababawasan siguro, no? Something like that, Kasama yon. Or, wala nang magiging respeto sa atin ang mga taong yan. Bakit? Magpupuntahan na lahat kay Jesus. So, intimidated sila. Okay? Nahihintakutan sila. Kaya again, isang reactions. At maaring noong araw, di ba? Kung aalala nyo, maraming tao ang pinipersecute nila yung mga nagiging Christians. Bakit? Intimidated sila na mawawalan sila ng members. Intimidated sila na mababawasan ang pumupunta sa kanilang parokya kasi nakakakilala kay Jesus ng lubusan. Rather than dun sa kanilang mga itinuturo na idolatry at kung ano-ano pa. Okay? So, isa sa mga reactions ng mga tao is intimidation.
However, meron pa ring mga tao talaga na makikita natin may positive reaction. At ito'y mababasa natin sa John chapter 12, verse 12 to 15. Ano po sabi dyan? The next day, the great crowd that had come for the feast heard that Jesus went also to Jerusalem, and they took palm branch, went out to meet him, shouting, Hosanna. Ito na yung sinisigaw nila, di ba? Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Sinisigaw nila yon. Blessed is the King of Israel. And Jesus found a young donkey. Ito yung version ni John, and sat upon it, as it is written sa Zechariah, do not be afraid, O daughter of Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt. Maliwanag na, na i-connect nila. The king, blessed is the King of Israel. Your king is coming. At dun sa binasa natin kanina, this was to fulfill what was spoken through the prophet. Zechariah nga, di ba? Say to the daughter of Zion, see, your king comes to you. Paulit-ulit ito, binabanggit, The coming of the king. Okay? Jesus Christ. Paulit-ulit nating napapakinggan. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. But seemingly, hindi lahat napapakinggan yung message that Christ is coming again. That Jesus is coming again. Some people are still nandun pa sa ignorance. Some people may be curious, but they will not commit themselves. Some people may be hostile. No, tapos na yung coming. Nandito na ang spiritual presence ng Diyos. No, ang tinutukoy po ng Biblia, physical coming talaga. Sabi nung angel, doon sa mga babae na naka-witness, sa mga disciples na nakaka-witness sa ascension ni Jesus, yung pag-akyat niya sa langit, kung paano nyo nakita si Jesus, ibig sabihin, physically, nakita nila. Makikita nyo rin siya muli pagbalik niya. Ibig sabihin, physically, makikita natin. Some people are saying na dumating na si Jesus. Kaya andito na siya ngayon, naghahari. Bakit hindi lahat parang pinaghaharian? Okay? So there will come a time that Jesus will be coming physically, visibly, and will start reigning in this world. Okay? Napag-aralan natin mga nakaraang linggo yan, right? At yun po yung ating blessed hope, the coming of Jesus. Hanggang sa mga susunod na henerasyon, I pray na meron pong magpatuloy ng mga ganitong aral hanggang sa mga susunod na henerasyon. Nandito po lahat sa laptop ko, kaya kung sino mapag-iwanan ko ng laptop ko pwedeng i-retrieve at ituro lang ulit. Okay? Kaya nga po kailangan ipagpatuloy yung pananampalatayang Kristiyano na to. Your king comes to you. Andun na yung prophecy, pero ano nangyari? Ang daming iba't ibang reactions. Pero tingnan natin kung ano reaction ng mga disciples niya. Okay? Ano nangyari doon sa disciples niya? At first, his disciples did not understand all this. Yung nangyari po, okay, na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, okay, na kung saan ay wini-welcome siya ng mga tao at sumisigaw sila, okay, na Hosanna in the highest. Okay? Lahat ng yun na witness ng mga disciples ni Jesus at hindi raw nila naintindihan. Ano itong nangyayari? Bakit ganito na lang ang pagsalubong kay Jesus? Kay teacher, kay rabbi, okay? Hindi nila alam. Imagine ninyo, possible ba yun? Yes, possible yun. Na habang sila papasok ng Jerusalem, in-expect lang nila, kumuha kayo ng asno at sasakay ako dyan, papasok tayo Jerusalem, kumuha sila ng asno, sumakay si Jesus, pagpasok nila sa Jerusalem, tataka sila. Bakit ang daming tao? At sumasalubong. At may dalang mga palaspas.
At nilalatag nila yung kanilang balabal at ang kanilang sa dadaanan ni Jesus. Ano nangyayari? Anyari? Possible na may mga disciples si Jesus during that time na hindi naiintindihan kung ano nangyayaring ito. Only after Jesus was glorified, meaning resurrected from the dead. Okay? After nung resurrection niya, did they realize that these things had been written about Him. Ano yung these things? Yung say to the daughter of Zion, your king comes to you, gentle and riding on a donkey. Okay? Na lahat pala mga prophecy na yon ay patungkol kay Jesus. These things had been written about Him, about Jesus, and that they had done these things to Him. At ginawa ito ng mga tao sa Kanya dahil truly fulfillment ito ng prophecy in the Old Testament. Okay? Kaya makikita po natin na yung pong maging ang kanyang mga alagad, hindi pa naiintindihan. I do believe sa panahon natin ngayon, marami rin ang medyo nagtatanong sa isip natin. Okay? Paano kaya yung sinasabi ni Pastor Vic na sa second coming, si Jesus ay maghahari sa mundong ito? Hanggang ngayon po, maaaring hindi natin maintindihan to kung paano mangyayari. Right? Maaaring hindi pa rin natin maintindihan ito kung paano mangyayari. Right? Katulad ng mga alagad. But we will soon realize these things to happen when He comes. Na ito pala yung sinasabi sa Biblia. Ito pala yung sinasabi sa preaching. Okay? So, I do believe what we must respond to the coming King is that we must have that insight. Okay? Tanggapin natin, acceptance that Jesus is truly God and King. That Jesus is truly Savior and Lord. That Jesus is truly coming again. He will come again. We may not understand this sa panahon din natin ngayon. Parang katulad ng mga alagad, hindi rin nila naiintindihan kung ano nangyayari noon. Nung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, hindi rin nila naintindihan yon. Pero nung nag-resurrect na si Jesus, sa kanila naintindihan. When Jesus was glorified, did they realize that these things had been written about Him? Sa ngayon, siguro marami pa rin ang hindi nakakaintindi. Paano kaya yung sinasabi ni Pastor Vic na si Jesus ay darating physically, pagkatapos magre-reign, maghahari sa buong mundo, na pagkakalooban niya, yung mga naging tapat sa Kanya para maghari ng 10 cities, 5 cities. Naalala niyo yung parable? Okay? Paano kaya yun? Totoo ba yun? Ganun nga kaya talaga mangyayari? We may not understand these things as of this moment. But when He comes, talagay ko, doon tayo magkakaroon ng insight. Doon tayo magkakaroon ng realization, katulad ng nangyari sa mga alagad niya. So again, people may have different reactions to the coming King during the time sa Jerusalem. And people in our present time may also have different reactions about the message that Jesus is coming again. It may be ignorance, curiosity, hostility, or even intimidation. But I pray that every one of us here will gain that insight and acceptance that indeed Jesus is coming again. Kayo ba'y natatakot sa muling pagbalik ng ating Panginoon? O excited? Yon, doon na ngayon, no? Baka makasi matulad tayo doon sa mga ibang Pharisees, nahihintakutan sila. Okay? Kasi ayaw pa nila iwan
sa panahon natin siguro ngayon, ayaw pa nating iwan ang mundong ito. The world that Jesus will establish is very far better than what we have right now. Kahit may kaya na po tayo, yung buong ibibigay na mundo ng ating Panginoon is far better than what we have. So no need to fear, but rather expect His coming anytime, anywhere. Kaya nga as a challenge to everyone, the triumphant entry of our Lord Jesus Christ at Jerusalem is the beginning of His passion, which will later lead to His death. But then, He rose and ascended to heaven. So brothers and sisters, sooner or later, He will come again in an unexpected day and time where every one of us will give an account to what we have done, what we have thought and believed concerning Him and His ministry. Anong pagkakilala natin sa Kanya? We will give an accounting to that also, not only to what we do. Now, I pray and I hope that we may all have such insight that He indeed is the coming King and that we are all waiting for the blessed hope of the whole world and the hope of our lives. Manalangin po tayo. O Lord, thank you, Lord, for once more opening our spiritual eyes as to who you really is. Nawa, Panginoon, makita po namin ang katotohanan na sooner or later, babalik ka sa mundong ito para establish completely, ultimately, your kingdom. Nawa, Panginoon, ang bawat isang naririto ay magkaroon ng insight, ng understanding, ng realization, ng acceptance that you will be coming back sooner or later, and that we must prepare for it. Ano man ang ginagawa namin dito, paghandaan namin ang muli mong pagbabalik. Lord, tulungan mo rin kami na abutin ang mga tao, especially those who seemingly ignore your message, or encourage those who are in a curious manner lang. Lord, ma-encourage nawa namin sila. And higit sa lahat, those who are hostile or intimidated, may we also share your word and may the Holy Spirit enlighten their minds. Nawa, Panginoon, Ikaw po ang maghari sa lahat po ng aming gawain sa mundong ito. Even, lalo't higit, Panginoon, sa muli mong pagbabalik. Thank you, Lord, for your message. Because we do believe, Lord, that your message that you have shared during your time is the same message that we must be hearing today as your children. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami na makita po namin with understanding and commitment to our hearts that you are God, King, Savior, Lord, and that you are coming again. Thank you, Lord, for preparing each one of us. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord.